Magandang umaga sa inyong lahat, mga estudyante. Handa na ba kayong makinig sa ating aralin? Okay, handa na. Ang inyong lingkod, ang iyong guro sa aralin sa Edukasyong Pagpapakatao 10 ay si Ginang Salvi Omeres Palin. Okay, ngayon, ano nga ba ang pamagat ng ating aralin? Tama, ang pamagat ng ating aralin ay ang tamang paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. Ito ay matatagpuan sa Quarter 4, Week 1. Okay, handa na kayong makinig? Kung handa na, kinakailangan maupo ng maigi at huwag maingay para maintindihan ang ating mga talakayan matapos na ang araling ito. Bago natin talakayin ang ating aralin, alamin muna ninyo ang mga layunin nito. Una, natutukoy ang mga isyu tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga ng kalikasan. Pangalawa, nasusuri ang mga gamit tungkol sa kapangyarihan at kalikasan. Ano ba ang gamit ng layunin? Okay, ang layunin ay nagsisilbing gabay sa inyo kung anong mga paksa na dapat ninyong mapag-aralan o matutunan sa aralin ito. Okay, punta tayo sa subukin. Ang subukin ay panimulang pagtataya o pretest. Ang araling ito ay sasagutan ninyo ng ilang segundo at babanggitin ko ang tamang sagot pagkatapos kong mabasa. Una, isang makapangyarihang nilalang na likha ng Diyos at gawa ng kanyang wangis. A. Hayop, B. Tao, C. Halaman, D. Kapuluan. Okay, ang tamang sagot ay tao. Pangalawa, maaari itong sirain ng tao o kaya naman ay maaari niya itong pangalagaan. Malaya ang tao na makagamit dito lalong-lalo na ang mga produktong galing dito. Ito ang bumubuhay sa kanila sa mga tao. A. Kalikasan, B. Tao, C. Pera, D. Hangin. Okay, ito ay ang kalikasan. Pangatlo, isa sa dulot ng polusyon sa hangin. A. Respiratory disease, B. Cholera, C. Amoeba, D. Typhoid fever. Okay, tama. Respiratory disease ang tamang sagot. Pang-apat, isa ito sa pagmamaltrato ng tao sa kalikasan na kung saan ay nagdudulot ng labis na pagpapahalaga ng tao sa pira. Ninanais na pahalagahan niya ang mga material na bagay. A. Komersyalismo, B. Littering, C. Global warming, and D. Land conversion. Okay, komersyalismo ang tamang sagot. Panglima, pagpapapalit ng gamit sa lupa. Halimbawa nito ay isang lupang sakahan na tinatayuan ng mga hotel o pagkatulad ng 5-star hotel. A. Illegal logging, B. Landfill, C. Land conversion, and D. Landscape. Okay, ang tamang sagot ay land conversion. Okay, magaling. Marami ang nakakuha ng tamang sagot. Ibig sabihin, marami na ang may alam sa panibago nating aralin at marami kayong natutunan sa nakaraang aralin. Ngayon, tunghayan natin ang mga karaang aralin, ang tinatawag na balikan. Ano nga ba ang mga paksang na pag-aralan natin na karaang linggo? Okay, tama. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan o tinatawag na patriotismo. Naalala pa ba ninyo? Okay, ang patriotismo ay pagbibigay halaga sa lahat ng bagay na nasa bayang iyon. Kasama dito ang pagsasabuhay sa mga bertud, pagkakaroon ng kataong pagpapasya, at pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa kapwa at sa kapaligiran. Okay. Ang mga lahat na ito ay matatagpuan o mababasa ninyo sa 1987 Constitution ng ating saligang batas, na kung saan matatagpuan doon sa Artikulo 1 ang preamble. Ang preamble ay naglalaman ito ng mga paksa tungkol sa pangangalaga, obligasyon at tungkulin natin sa ating bayan o bansa. Intindihan kung anong nilalaman ng preamble?
Okay. Next, ang aralin natin ay punta tayo sa suriin, na kung saan ang suriin nagsasabi na laman ng ating aralin. Ang tao ay isang makapangyarihang nilalang. Taglay ng tao ang katangian ng Diyos, sapagkat siya ay gawa ng Diyos, wangis o larawan nito. Ito ay mababasa natin sa ating Biblia sa Genesis Kabanata 1, Talanata 27 hanggang 31 na makikita ninyo sa mga larawang ito. Okay. Maraming bisis na ba nyo nakita ang larawang ito? Okay, tama. Ito ay ang mga larawan na kung saan ginawa ng Panginoon o God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, kung saan si Adan at saka si Eva. He created them from Genesis 1 verse 27. May halimbawa pa dito, ang sinasabi sa isang awiting, wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran? Okay, familiar ba kayo sa awiting yun? Okay, tama. Ang awiting yun ay kilalang kilala at palaging ginagamit sa lahat ng mga aralin. Totoo bang wala kayong napapansin sa ating kapaligiran? Okay, marami kayong napapansin sa ating kapaligiran. Ano kaya ang mga napapansin nyo sa ating kapaligiran? Okay, ang pagkasira ng ating kalikasan nang dahil sa pagmamaltrato at pag-aabuso ay malaking epekto nito sa tao. Katulad nitong nasa larawan. Okay, pangalarang larawan. Ang unang larawan ay nagpapakita ng polusyon sa hangin. Pangalawa, pagkasira ng kagubatan at lupain. Pangatlo, mas lalong masisira ang ating kalikasan dahil ang pagsunog at pagkakalat ng mga basura. Bakit kaya ito ginagawa ng tao o nagawa ng tao? Okay, dahil ang tao ay mahina. Ang kahinaan ng tao ay nagbibigay sa kanya ng kalagayang gumawa ng kasamaan o kabutihan. Tulad ng bribery, kolusyon o sabuatan, korupsyon, pagnanakaw, kickback at nepotismo. Familiar kayo sa mga salitang ito kasi ito ay nasa nakaraang aralin natin. Ito ang nasa larawan, nagpapakita ng bribery, kolusyon, sabuatan. Ang taong hindi makipagsabuatan, ganito ang mangyayari sa kanila. Okay, pangalawa, kakaroon ng mga issue at suliraning pandaigdigan dahil sa kahinaan. Pangatlo, malnutrisyon, laganap ang katgutom sa ating bayan. At ang panghuling larawan, dahil sa korupsyon, nagkakaroon ng malawakang kahirapan sa ating bansa. Tama. Sa araling ito ay dapat inaasahan na ang bawat isa sa atin ay gagaya ba na sa larawan? Okay, hindi. Dapat nating gampanan ang nakalaan o nakasaad sa preamble na dapat nating pangalagaan at mahalin ang ating kalikasan. Pero bakit kaya ito nagagawa ng mga tao? Okay, dahil nga sa kahirapan, nagkakaroon ng pagmamaltrato. Itong nasa larawan ay mga epekto ng kahinaan at pagmamaltrato ng mga tao sa ating kalikasan. Sinasabi ang pagmamaltrato, pag-aabuso kalikasan, tulad ng pagmimina, iligal na pamumutol ng kahoy, polusyon, pagtatapon ng basura, pagsunog sa kagubatan, land conversion, urbanisasyon, komersalismo at iba pang nagdudulot ng iba't ibang pangyayari tulad ng pagguho ng lupa, pag-iba-iba ng klima,
pagkaroon ng sakit tulad ng pandemic, COVID-19, bagyo, malaking apoy, pataas na level ng tubig, kakulangan ng pagkukunan ng likas na yaman at hanap buhay. Ito ay epekto ng pagmamaltrato ng tao dahil sa kahinaan. Ano masasabi niyo sa larawan? Okay, dapat iwasan ang ganitong gawain at mahalin ang ating kalikasan. Tama. Naintindihan ba ninyo ang ating mga aralin sa pagmamahal ng ating kalikasan? Okay, tama. Dapat mahalin ang bawat isa, bawat segundo, bawat patak ay mahalaga para sa ating kalikasan dahil nakasalalay doon ang kinabukasan ng kabataan. Katulad ng nasa larawan, dapat ganito ang magiging mukha ng ating kalikasan. Tama ba? Okay, sa isa-isip. Ito ay gawain, malalaman natin kung mayroon ba kayong natutunan sa napag-alaman ko na. Mayroon nga ba? Okay, marami kayong natutunan. Dito sa napagtanto ko, ibig sabihin, ano kaya ang dapat kong gawin at hindi dapat gawin na mga hindi magandang gawin para hindi masira ang ating kalikasan. At itong pangatlong tanong, ano ang dapat mong gawin bilang estudyante? Magsisimula saan? Okay, sa pamamahay, sa inyong tahanan. Papunta sa pamayanan at papunta sa bayan. Ang mga sagot ninyo ay susulat nyo sa sagutang papel ninyo at ipapasa nyo sa araw ng retrieval day natin. Okay, naintindihan? Okay, tama. Sunod, ang isagawa na gawain. Ang gawain na ito ay susubok talaga kung napag-intindihan ninyo ang ating mga aralin. Okay, dito sa una, susulat nyo, tao bilang tagapag-abuso ng ating kalikasan. Ang halimbawa dito, illegal na mumutol kayo ng kahoy. Yun, nagpapakita ng pag-aabuso sa kalikasan. Pangalawa, epekto sa kalikasan. Ano kayang posibleng maging epekto nito? Okay, pag-init ng ating panahon, pagguhom ng lupa, at marami pa. Pangatlo, tao bilang tagapangalaga ng kalikasan. Ano kaya ang dapat gawin? Okay, tama. Magtanim ng mga punong kahoy. Ano pa? Okay, hindi mamutol at pangalagaan ang kalikasan. Okay, next. Epekto sa kalikasan. Ano ang mga magiging epekto nito pag ginawa ninyo ang pangangalaga ng ating kalikasan? Okay, magsisibalikan ang mga hayop sa kagubatan. Maliban dyan, magkakaroon pa ng mga sariwang hangin at marami pa tayong mapagkukunan ng mga likas na yaman sa kagubatan. Okay, naintindihan ang isagawa? Okay, sasagutan ninyo, magbibigay kayo ng 5 mga gawain na pag-aabuso sa kalikasan, 5 epekto sa kalikasan, 5 pangangalaga sa kalikasan, at 5 epekto nito ngayon sa kasulukuyan sa kalikasan pag ginawa ninyo ang mga nasabing gawain. Okay, may tanong? Okay, very good. Wala. Okay, class. Naintindihan ba ninyo ang ating talakayan ngayon sa araw na ito? Okay, magaling. Mabutit naintindihan ninyo. Okay, ano ba yung pamagat ng ating aralin? Okay, tungkol sa ang tamang paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. Kaya kung handa na kayo, naintindihan ninyo, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit na kung sabihin, ibig sabihin ito ay ang tayahin na kung saan sumusukat ito sa mga kaalaman ninyo kung meron nga ba kayong natutunan sa araw na ito. Handa na nga ba? Okay, simulan na natin. Kaya ng paunang pagtataya, babasahin ko ang mga tanong, ilang segundo, sasagutan ninyo at ibibigay ko ang tamang sagot. Naintindihan ba? Okay, tama. Unang tanong.
Nasisira dito ang lupa sa pamagitan ng paghukay, nagdudulot ng pagguho na maaaring mailibing ng buhay sa ilalim ng lupa. A. Pagsunog. B. Illegal na pagputol ng kahoy. C. Pagmimina. D. Urbanisasyon. Okay, ang tamang sagot ay pagmimina. Pangalawa, bakit nasasabi ang tao may pinakamakapangyarihang nilalang na gawa ng Diyos? A. Siya ay may mataas na pag-iisip at siya ay tagapamahala sa lahat ng nilikha. B. Siya ay walang katapusan at kaparis. C. Siya ay immortal at kapangyarihan. C. D. Siya ay walang katapusan at walang kamatayan. Okay, ang tamang sagot, A. Siya ay may mataas na pag-iisip at siya ay tagapamahala sa lahat ng nilikha. Pangatlo, ang mga sumusunod ay mga dulot ng pagmamaltrato ng tao sa kalikasan maliban sa isa. A. Pagbaha. B. Polusyon. C. Landslide. D. Paglago ng mga halaman. Okay, ang tamang sagot ay paglago ng mga halaman. D. Pang-apat, bumubuhay sa tao kung wala ito ay wala rin ang tao. A. Kayamanan. B. Kahirapan. C. Kalikasan. D. Kinabukasan. Okay. C. Kalikasan ang tamang sagot. Panglima, isang pandemyang kumakalat ngayon sa buong daigdig. A. COVID-19. B. Pneumonia. C. SARS. D. Spanish flu. Okay, ang tamang sagot ay A. COVID-19. Okay, tingnan natin. Okay, very good. Marami nakakuha ng tamang sagot. Ibig sabihin, marami ang nakaintindi sa paksang tinalakay natin ngayon. Okay. Klaro mga mag-aaral, estudyante? Okay, magaling. Naintindihan ang ating mga aralin. Maraming salamat sa inyong lahat mga estudyante. Hanggang sa muli, ito ang iyong guro, Ginang Salvi Palin from ESP 10, Edukasyon sa Pagpapakatao, 10. Paalam!